tita, ito yung hotel namin ngayong gabi. Charit. Hi, Ashrid. I'm coming to your mansion. You can come. Finally. How cool is that? This is it. Kita nyo ang kangaroos, te? Bago kami umalis papunta ng camping, sinigurado ko muna na iwanan ng pagkain si Bianan para secure na siya for a few days. May mga libre na tanim sa labas, so nilagay ko muna sa loob ng fence namin. Balikan ko lang pag uwi na namin. Oh. So ngayon paalis na kami, nagkita kami ni Kumaring. Welcome to Memory Cove Wilderness Protection Area. So ang area na ito, tita, mga 50 kilometers away from town, tapos mga 30 kilometers per hour lang yung tatakbuhin mo. Ang required na sasakyan dito papasok is yung mga 4-wheel drive lamang sana. Since na ayos naman yung road dito, so medyo okay na, kaya na ng aming sasakyan, tsaka hindi naman kami nag-iisa na papasok dito kasi andyan man si Maring nakauna sa amin in case of hindi namin kaya taklarin, edi bubutungin nila kami. Charot. Ay. Before ka pumasok dito, tita, kailangan mo muna mag-book dito sa information center. Magbayad ka muna ng $32 per night basta mag-camping. Tapos kung mag-stay lang kayo for a day trip, $13 yata, ganun. Ito is according lamang sa aking research, no? Charing. Na only 15 cars per day ang pwedeng pumasok dito. Parang nililimit nila, tita, para to protect the the wildlife, tapos yung daanan kasi medyo masikip siya. So dapat yung parang controlled lang ba ang mga turista na pumasok dito. Ganun. Naintindihan nyo? Way back years ago, sabi ng aking mga kumari nung nag-camping sila dito, mauuyog do talaga ang matris mo pag pumasok ka dito. Maraming bato-bato. Tapos sabi ko, paano na lang yung sasakyan namin? Yung Ferrari namin na ginagamit ngayon ba, na itim ba? Hindi man ito 4-wheel drive. Pero according sa latest update, charot, una okay naman daw yung road kasi inayos naman nila after few years, no? Kasi nga padami na ng padami ang nagapasok dito. Medyo malayo lang siya, tita, pero alam nyo naman, lahat ng mga aakitin nyo dyan, worth it pagdating nyo dun sa unahan. Okay. So bawal dito, te, di ba may dala kami na trailer, sila tito ang naghila. Kasi alam nila na yung car namin hindi talaga suitable sa mga ganyan na mabibigat. Pang highway lang ba? Dito, alam nyo naman lubak-lubak. Tapos paakyat pababa, ganun. So pasalamat kami kay Tito Daniel, siya talaga naghila ng aming camper, tita. Pagdating namin doon, ready na. Ay, bubukla din na lang namin. So nagpahinga muna kami saglit dito, te, no? Dito yung mga yung playground ng mga kangaroos, mga emus, ang dami nila paghapon. Tapos patuloy na naman sa pagtaklad. Ginapagbawal dito magdala ng caravan, yung malaki ba na bahay-bahay ba? Yung sa amin kasi off-road na camper trailer lang yun siya, tita. Medyo maliit, tapos ihumla din lang doon. Bubuksan mo lang doon ba? So suitable lang siya para sa tent, tapos sa off-road na mga like nung sa amin na maliit lang, pero yung malalaki talaga bawal kasi nga maliit ang daan, tapos paano pag may kasalubong ka, akyat pababa, ganun. Ang mga bata ko, puro reklamo, are we there yet? Pagpunta mo, akala mo pag akyat mo, pagbaba mo andyan, ay malayo pa pala, hanggang finally nandito na kami. As we finally enter the campsite, tita, dun sa left side makita mo yan dyan na sign na gas only. Bawal dito mag bonfire, bawal mag-start ng mga dabok-dabok dyan, kasi nga kunting hangin lang, tita, mag-spread yung mga kalayo, yung fire ba. So mag-cause ka ngayon ng sunog, tapos pag magsunog dito, matagal-tagal mawala. Kasi nga ang lapad ng mga kahuyan, mga bushes, ganyan. So welcome to the Memory Cove, tita. So privately, ngayong gabi sa amin, ito, exclusive sa amin. Tingnan nyo bala. O, di ba, worth it? Ang ganda. So, pagpunta na namin dito, tita, nauna na yung mga tito na iba. Morning pa lang nandito na sila. Nag-set up na sila ng kanilang mga tent, tsaka yung kanilang campers. Tapos, nandito na yung boat na dala nila, dalawa, no? Kasi ang purpose niyan is mag-fishing nga kami the next day. Tapos, mag-skiing yung mga bata. May mga kayak na dala sila ni tito. Tapos, yung aming kainan is na settle na din. Since ako nga ang in charge sa kainan, te, so magpainit na lang ako. Wala nang lutuan ng mga mangyayari sa unang gabi kasi nga pagod ang lahat, kaka-set up ng mga gamit, tapos we're happy enough, no? Finally, officially, nagamit na namin itong trailer ni Lolo. Kay Lolo at kay Lola man ito. So, madali lang ito, tita, kasi remote naman siya, tapos humladin mo lang. Ito yung suitable dito, te, kasi maliit na siya papasok, tapos doon mo na siya palakihin sa campsite. So, dito na area, tita, meron silang 5 allocated na unpowered na campsite, no? So, dapat kompleto yung mga gamit nyo, wala kayong saksakan dito. May sarili kayo talaga mga
provided na mga gamit para ma-produce nyo yung mga pangangailangan nyo ba. Bawal talaga mag-fire. Kasi nga tita, pag once masunog dito, paano na kayo makalabas? Kasi puro puno yung tinawid namin. Nakita nyo kung gano'ng kahaba yung tinawid namin. So once mag-start dito ang fire, tita, hindi mo talaga susulungin yan. Tawag ka agad. Kaya dito lahat ng mga papasok naka-registered yan dun sa information center sa town. O in case of emergency, magtawag ka lang and then magstay lang kayo dun sa pinaka-safe na area like sa water para sunduin na kayo ng boat or ang helicopter. Wag kang sumulong sa may fire. Kasi pag nag-start ang hangin dito, tapos may mga usok, masusuffocate ka, patay ka na, wala ka ng labasan kasi one way out lang talaga dito. During summertime, super init tsaka malakas ang hangin dito. So once mag-start na yung fire ban, parang ginasarado yata nilang campsite at walang may pumasok dito. Kasi nga in case of konting sunog, just for safety and protection for people na hindi sila malagay sa alanganin ng mga buhay nila. Kasi tita, sa Australia, big thing talaga ang sunog, yung mga bushfire, ganyan. So pag tig-init na, ay, very careful na kami talaga dito. Kaya, follow the rules. Ganito lang kami yung painit ng mga tiil namin. Tsaka chika-chika ng mga kumarings, walang mga marshmallow na isusugba. So, natulog ang mga bata, nahubog ng angkol. O di, very comfortable yung tulog namin. Kaya tungod sa camper ni Lolo at saka ni Lola. So, we're very happy. So, part 2 na naman tayo sa sunod, ha?